Ang kwentong ito ay hango sa karanasan namin ng pamilya ko. Nangyari po ito sa isang liblib na baryo sa Southern Mindanao, kung saan marami rin talagang kababalaghan nung panahon po na ito. Mga dekada 90. Tawagin nyo nga po pala ako sa pangalang Janice. Tubong Mindanao, at nasa mahigit 20 anyos po nang mangyari itong kwento na ito. Ang hanap buhay po namin noon ay pagtatanim ng kamoteng kahoy. Parang yun talaga yung produkto namin noon sa lupang minana ng tatay ko sa aking lolo. Kung wala po kami doon sa bukid, tumatanggap po ako ng mga labada noon. Doon po yun sa ilog nilalabhan. Marami po kasing bundok doon banda sa amin. Kaya yung tubig po na galing sa kabundukan, doon talaga bumabagsak sa ilog. Ang mura pa po ng bayad noon sa paglalaba. Pero tinitiis ko na lang din po kaysa naman sa wala. Lalo at high school lang din po yung tinapos ko. Kaya sobrang hirap po talagang maghanap ng trabaho. Dahil nasa edad na rin po ako, nagkaroon po ako noon ng nobyo. Tawagin po natin siya sa pangalang Edwin. Mabait po at masipag si Edwin. Isa po ito sa iilan lang naman na mga kalalakihan sa amin noon na namamasada ng tricycle. Kaya kahit papaano, maayos naman po yung kinikita nito. Matagal-tagal din po niya akong niligawan noon. Siguro mga 1 taon din. Siyempre, gusto ko naman din pong masigurado na seryoso po sa akin yung tao. Nung nakita ko naman po yung pagpupursige ni Edwin sa panliligaw sa akin, unti-unti na rin po akong nahulog sa kanya. Hanggang sa sinagot ko na nga rin po ito pagkalipas ng mga 1 taon. Nung panahon po na yon, hindi naman po ganon katagal yung 1 taong panliligaw. Parang normal po talaga na ganon. Kung minsan po, tumutulong din po si Edwin sa amin doon po sa bukid. Tipikal po na lalaki noong mga panahon po na yon na parang pati yung pamilya ko niligawan din po nito. Kapag pupunta po ako noon sa bayan, makakasakay po ako ng libre dahil po sa kanya. Dahil nga po lagi kaming magkasama, hindi talaga maiwasan noon na makagawa kami ng kung anong alanganin pa sanang bagay. May nangyari po sa amin noon ni Edwin. At hindi po namin inaasahan na agad nga po yung magbubunga. Kahit nasa edad na po kami, takot na takot po ako noon sa mga magulang ko. Parang nung panahon po kasi na yon, nakakatakot talagang mabuntis ng hindi pa naikakasal. Huhusgahan ka talaga ng mga kababaryo kapag nangyari yon. Kaya ang ginawa po namin, tinago po muna namin yon sa mga magulang namin. Mga nasa 4 na buwan na po siguro yon, pero nagawa pa rin po naming itago. Medyo mataba din po kasi ako kaya hindi po halata. Naghahanap lang po talaga kami ng magandang tiyempo noon para po sabihin yon. Nakakatakot po kasi talaga yung tatay ko. Lagi niyang sinasabi sa amin noon na kasal muna bago mabuntis. Natakot po kami na baka itakwil ako ng mga magulang ko. Isang araw, bumili po kami ni Edwin sa isang tindahan sa baryo din po namin. May kasabay po kaming bumili din noon na isang matandang babae. Parang nung araw pa lang po na yon ko nakita yung babae po na yon. Nauna po siya doon at asukal po at kape yung kanyang binili. Kami naman po ay kung anong makakain lang yung aming binili. Nagtaka po ako noon, Sir Dan, dahil pagkatapos pong matanggap ng matanda ang kanyang binibili, hindi pa rin po ito umalis. Kumuha pa po ng sukli namin yung tendera doon sa loob ng kanilang bahay, kaya naghintay rin po kami. Nagulat po ako noon nung magsalita nga po yung matanda. "Iha, alam na ba yan ng mga magulang ninyo? Buntis ka, di ba?" Sambit pa po nito. Napalingon po kami ni Edwin bigla sa kanya.
Ano po bang sinasabi nyo? Pinakabahan ko pang tanong noon. Hindi kayo makapagsisinungaling sa akin. Buntis ka. Alam ko. Sabi pa po ng matanda. Sabay mabilis po nitong hinawakan ng tiyan ko. At medyo pinisil po niya yon. Napatras po ako noon. Sabay hawi ni Edwin sa kamay ng matanda. Ngumiti lang po ang matandang yon. At talagang nagawa pa po nitong sabihin. Kung mga ilang buwan na. Pasingot-singot din po ito na yung tipong ginagawa lang po ng isang tao kapag meron siyang naaamoy na napakabango. Ganon po yung kanyang ginawa. Kinabahan po talaga ako noon. Ang sabi po nito, taga-kabilang probinsya raw po siya pero doon daw sa baryo namin nakapangasawa ang kanyang anak. Kaya bumisita raw ito doon. Pagkatapos po niyang sabihin yon, bumalik na po yung tendera at inabot po yung sukli namin. Kaya hindi na kami nakasagot sa matanda at umalis na nga po kami. Medyo natakot pa rin po ako noon kahit wala na po yung matanda doon. Natakot po talaga kami noon. Siyempre, bukod sa napaka-weirdo ng matanda, natakot rin po kami na baka may makarinig at malaman niyang nagbubuntis nga po ako. Mga bandang 5:00 po ng hapon noon, nanonood kami sa mga naglalaro ng basketball habang kumakain. Nang mapatayo po ako bigla sa aking kinauupuan dahil meron pong biglang kumalabit sa likuran ko. Paglingon ko po, andun po ulit yung matanda. Meron po siyang dalang bote ng langis at nag-aalok po na hilutin daw niya yung tiyan ko. Talagang ganun po yung sabi ng matanda. Kaya bukod sa nakakalito, talagang nawiwirduhan po kami noon sa mga kilos at sa kanyang mga pinagsasabi. Dahil nga po may mga ibang taong kakilala din po namin, medyo nahiya po ako noon at kinabahan kasi narinig po nila ang mga pinagsasabi ng matanda. Kaya pinagtabuyan po namin yung matandang yon, lalo at kakaiba po talaga yung tingin po nito sa tiyan ko. Lalo na po nung unang beses na hinawakan po niya yon nung nasa tindahan pa po kami. Parang sa napakaikling sandali, nagbago po yung ekspresyon sa mukha po nito. Napagsabihan ko po siya ng masakit dahil ayaw pa rin po nitong umalis na parang nagpupumilit po talaga. Nahihilutin daw niya ang tiyan ko. Kaya nagalit din po ito nung may nasabi po akong masama sabay umalis na rin po ito. Sa isip po namin noon baka nababaliw lang o baka dahil lang sa katandaan kaya nagkakaganon ito. Matanda na po kasi talaga ito. Sobrang kulubot na po yung balat at puting-puti na po yung mahaba nitong buhok pero malakas lang po talaga ang pangangatawan. Pinagtitinginan po kami noon ng ilang kababaryo. Nagbubulungan ng mga marites sa narinig nilang sinabi ng matanda. Sabay tinginan silang lahat sa tiyan ko. Maluwag po yung t-shirt na suot ko noon, kaya hindi pa rin talaga halata. Nag-usap po kami ni Edwin noon. Ang sabi po niya, sabihin na raw talaga namin sa mga magulang namin. Lalo at nasa edad naman rin kami. Huwag raw akong matakot at hindi niya ako pababayaan. Kaya ang ginawa po namin noon, Sir Dan, naglakas loob po kaming sabihin na sa mga magulang muna ni Edwin. Yun nga po yung ginawa namin. Nung una, halata po ang pagkadismaya sa mga mukha po nila. Pero agad rin naman po nilang sinabi na tutulungan daw nila kaming sabihin na ang totoo sa mga magulang ko. Kinabukasan daw po, pupunta sila sa bahay at sasamahan nila kaming kausapin ng mga magulang ko. Kilala naman kasi nila na medyo mahigpit talaga yung tatay ko. Medyo nakahinga po ako noon ng maluwag. Inabot na nga po kami ng gabi kaya nagpaalam na rin po akong uuwi na. Siyempre, hinatid po ako noon ni Edwin. Medyo madilim na po noon at maliit na flashlight lang na medyo napupundi na rin yung dala namin. Sa daan po namin, may madadaanan po kaming sapa
na meron pong maliit na tulay na kawayan. Malapit na lang din po yon sa bahay namin. Sanay naman po kaming dumaan doon. Kinuha ko po kay Edwin yung flashlight para mas makita ko. Ako po kasi yung nauna at inaalalayan lang po nito ako sa likod ko. Nung bigla po kaming makarinig ng angil. Dahilan para matakot ako at magulat. Na nabitawan ko po yung flashlight at nahulog po yun sa tubig. Ano yun? Nabitawan ko tuloy. Wika ko pa dahil nakakatakot po yung angil. Kung anong hayop lang siguro, baka aso lang. Sabi naman ni Edwin, pero patingin-tingin po ito sa paligid. Nahalatang napapaisip na rin po, pero ayaw lang niyang matakot ako. Nung nakatawid na po kami doon sa maikli lang naman na tulay na kawayan, sinabihan po ako ni Edwin noon na bilisan na namin ang paglalakad. Wala pa namang mga bahay doon banda sa amin. Kami lang yung nandun at ang katabi namin na bahay ng pinsan ko. Maya-maya pa, narinig na naman po namin yung angil kung kailan malapit na po kami sa bahay. At sinundan po yon ng nakakakilabot na huni ng tiktik. Sa mga nakarinig na po nun, talagang kikilabutan ka sa ganon. Nung dumaan po kami sa puno ng mangga malapit na sa bahay namin, napatingala po si Edwin at doon po nito nakita ang isang pares ng mapupulang mga mata mula sa isang nakakatakot na nilalang. Sabay bigla nga po yung tumalon. Agad po akong naitulak ni Edwin noon, sabay sigaw po niyang tumakbo na raw po ako. Sa kanya bumagsak yung aswang po na iyon. Na napakahaba po ng buhok at parang ang payat po ng katawan at wala pong kahit anong saplot. Nung mangyari na po yon, nagpupumiglas po yung aswang na ako talaga ang kanyang pinupuntirya. Pero pinigilan nga po siya ni Edwin at pinatakbo nga po ako nito. Sigaw po ako ng sigaw noon, Sir Dan. Sabay tumakbo po ako sa bahay po namin. Bago pa man ako makapasok, bumukas po yung pinto ng bahay namin. At lumabas po doon yung tatay ko na may hawak nga pong flashlight at baril. Dahil nakilala raw niya agad na ako yung sumisigaw at kumuha agad siya ng armas. Si Edwin tay, tulungan mo! Sigaw ko pa po noon. Nung ilawan po ni tatay ang direksyong tinuturo ko, doon po nito nakita si Edwin at yung aswang. Pinaputukan po ni tatay, Sir Dan, pero doon lang po niya itinutok sa malaking puno ng mangga malapit po kila Edwin. Nung gawin po niya iyon, tuluyan na po talagang nagpumiglas yung aswang, sabay mabilis pong nagsuot sa damuhan. Pinaputukan po ni tatay ng 2 beses pero napakabilis po nun. Nagkagalos nga po si Edwin noon pero mababaw lang naman po. Nang malaman po ni tatay yung mga nangyari, nasampal nga po ako nito. Dahil kung hindi pa daw kami nalagay sa alanganin, hindi pa niya malalaman na buntis na nga po ako. Pumunta po doon yung kumpare po ni tatay na kapitan po ng baryo namin noon. Dahil nga po sa mga putok ng baril na kanyang narinig. Nung nasabi na po namin sa kanya yung lahat ng mga detalye, kilala po niya kung kaninong nanay ang matandang nabanggit namin na hinala naming siya ring umatake sa amin. At agad nga po naming pinuntahan nang gabi din po na yon mismo. Nakiusap po yung kumpare ni tatay na wag nang magdala ng armas para walang gulo. Pagdating po namin doon, mahinahon naman pong sinabi ni tatay sa anak ng matanda ang mga nangyari. At ang sabi po ng anak ng matanda, mag-ingat kayo sa binibintang ninyo Wala kayong patunay. Pwede namin kayong kasuhan sa mga sinasabi ninyo. Hindi aswang yung nanay ko. At isa pa, bukas ay babalik na rin siya sa probinsya namin. Nagbakasyon lang siya dito. Pwede bang wag na nating palakihin to? Sabi pa nga po nito. Galit po yung tatay ko noon pero sinabihan po siya ng kapitan namin
na may punto yung anak ng matanda, lalo at wala talaga kaming patunay. Kaya wala kaming nagawa noon kundi umalis. Bago po kami umalis, nakita ko pang sumilip sa bintana ang matandang yon habang nakatingin ng masama sa akin. Umalis nga po ito gaya po ng sabi ng kanyang anak. Pinayuhan po kami ng kapitan ng baryo namin noon na wag nang ipagkalat yon at magdudulot pa yon ng takot kapag merong nagtanong doon sa mga pagpapaputok ng baril ng tatay ko. Katakot-takot na pangaral po yung natikman namin noon kay tatay. Pero pagkatapos naman po noon, natanggap naman po nito kami at ang dinadala ko. Naipanganak ko naman po ng maayos at nag-asawa po kami ni Edwin. Hanggang dito na lang din po ito at maraming salamat po. Kamusta po sa inyong lahat? Noong kabataan ko ay sobrang hilig po namin sa kung ano-anong mga laro. Kaunti pa lang po yung mga bahay sa barangay namin noon. Kaya marami pang mga parte na medyo magubat. Itong mga panahon po na ito ng kabataan ko ay may nangyari sa buhay ko na hinding-hindi ko malilimutan. Hayaan niyo po akong magsimula sa pagpapakilala. Tawagin po ninyo akong Marky ng Antique. Ang iba naman pong mga pangalang gagamitin ko dito ay sinadya ko na pong palitan. Tuwing walang pasok, nakahiligan po namin ng dalawa kong kaibigan na sina Carlo at James na manghuli ng mga ibon sa gubat. Kahit anong ibon po basta makita po namin, titirahin po namin ng tirador. Yun po yung isa sa mga paborito po naming laro noon. Alam ko pong kawawa po yung mga ibon, pero bata pa po kami noon na laro-laro lang po para sa amin na hindi pa po namin naisip ang bigat ng aming pinagagawa. 11 taong gulang lang po kami noon nang mangyari po itong kwento na ito. Magkakaedad lang po kami. Magkaklase rin po kami kaya sanggang dikit po talaga kaming tatlo. Isang araw po, naghunting po kami ulit ng mga ibon. Nagdala pa po kami ng maliit na basket noon. Kanya-kanya po kaming tatlo. At ang usapan ay magpaparamihan po kami ng mahuhuli. Itong gubat po na ito na sinasabi ko ay hindi naman po yung sobrang masukal . Kumbaga, sakto lang naman po na yung tipong hindi ka naman maliligaw kahit baguhan ka pa lang doon banda. Ang sabi po ni Carlo noon, magpustahan daw po kami na kung sino yung pinakakonting mahuling ibon, siya yung aakyat ng puno ng niyog para meron kaming makain. May mga niyog din po kasi doon banda na kapag magugutom na po kami o nauuhaw, kukuha lang po kami ng bunga doon. Mga 3 oras din po siguro kaming naghahanap at nanghuhuli ng ibon gamit ang tirador. Siyempre, karamihan po sa mga ibon mga maliliit lang po, na kapag tinamaan po ng bala na bato ay malamang mamamatay po kaagad. Inuulit ko lang po . Siyempre, hindi po maganda itong ginagawa namin noon. Hindi pa nga lang po namin naisip talaga noon. Lalo at alanganin pa po yung aming mga edad. Nung pabalik na po kami, tumigil po kami sa silong ng isang malaking puno. Sa may daan po pabalik para magkabilangan na po. Habang nagbibilang na po kami ng mga nahuli namin, bigla-bigla na lang po na meron pong matandang dumating. Yung tipong hindi po agad namin napansin kung hindi po ito lumapit doon sa amin at nagtanong. Ang sabi po nito, bakit yun naman hinuli at pinatay ang mga ibon na yan? Ang liliit pa ng mga ibon. Ginawa nyo lang pang ensayo dyan sa mga tirador ninyo. Sabi po ng matanda na nung napalingon po kami ay hindi po namin kilala. Sinagot naman po namin na nagpapaligsahan lang po kami kung sino yung mas maraming mahuhuli.
Pero sabi ng matanda, kung nanghuhuli daw kami ng hayop para may makain, baka maintindihan pa daw niya, lalo at ginagawa rin daw niya iyon kapag nagugutom siya. Pero dahil pinaglalaroan daw namin kaya nagalit ito. Itong matanda po na ito ay isang lalaki. Pero mabagal na po kung kumilos at gumagamit pa nga po ng baston. Ang sabi po ni Carlo noon, "Mawalang galang na po pero taga saan po ba kayo, Lo? Ngayon lang po namin kayo nakita dito eh." Tanong pa nga po ng kaibigan ko. At ang sabi po ng matanda, bagong salta lang daw po siya doon. Umuwi daw siya sa kapatid niya sa kabilang barangay. Pero bumibisita rin sa baryo namin paminsan dahil may mga kamag-anak daw ito doon. Napansin ko po agad noon na napakalikot po ng mata ng matanda at kakaiba po ito kung makatingin. Nag-uusap po kami pero hindi po ito halos makatingin ng diretsyo. May nginunguya-nguya din po ito sa dulo ng kanyang dila. Naalala ko tuloy yung sabi sa akin ni Lolo na meron daw mga aswang na merong kulay puting parang maliit na laman sa dulo ng kanilang dila na lagi daw nilang nginunguya-nguya. Napaka-weirdo man pong pakinggan, pero seryoso po yung lolo ko nung sinabi po niya iyon sa akin. Kaya agad ko nga po yung naalala. At nagduda po ako agad doon sa matanda sa gubat. Ayon po kasi kay Lolo, marami na raw siyang nakasalamuhang mga aswang. At may iilan daw po sa kanila na merong ganon sa kanilang mga dila. Kaya yung mga pinaghihinalaan daw pong aswang, kahit hindi pa naman matanda, lagi daw parang may nginunguya sa dulo ng kanilang dila na mapapaisip ka daw talaga lalo kapag tinignan mong mabuti. Kaya naitanong daw minsan ni Lolo sa isang albularyo at meron daw talagang mga ganon. Lalo na raw kapag matagal nang hindi nakapangbiktima ng tao ang isang aswang. Hindi ko rin po talaga maintindihan ang tungkol doon. Kaya kung meron man po sa inyong mga tagapakinig, Sir Dan, na merong teorya o may nalalaman tungkol doon, paki-comment na lang po. Galit po talaga ang matanda noon sa ginawa namin sa mga ibon. Kaya kinuha po niya yung isa nga po doon sa mga lalagyan namin ng mga nahuling ibon at nilagay po niya doon ang lahat ng mga nahuli namin. Nung una akala ko po totoo talagang naawa siya sa mga ibon. Kaya niya iyon ginawa. Pero hindi po talaga maalis yung pagdududa sa akin. Hinayaan namin siyang umalis noon. Pero nung malayo na po ito, sinabi ko po sa mga kaibigan ko na titignan namin kung anong gagawin ng matanda. Lalo at hindi po ako mapakali. Ang ginawa po namin, umakyat po kami sa may burol banda na makikita pa rin namin ang matanda mula sa medyo may kalayuang distansya na hindi niya kami mapapansin. Alam ko pong kung umakyat po kami doon banda sa burol, ay makikita pa rin namin siya sa daang kanyang tinahak. Nung nandoon na nga kami, ay tama nga po yung hinala ko. Papunta po yung matanda sa kabilang barangay at medyo palabas na po ito sa gubat. Pinagmamasdan po namin itong naglalakad habang nasa ibaba po ito banda. Akala namin mali lang talaga ako eh. Ngunit bago pa po ito makalabas sa gubat, napatago po kaming lahat nung tumitingin-tingin po ito sa likuran at sa paligid. Na parang tinitignan niya kung merong tao doon banda. Pagkatapos po nun, Sir Dan, binitawan po ng matanda ang kanyang baston at naglakad po siya doon sa may damuhan. Kaya naman pala nitong maglakad kahit wala itong baston. Kahit nasa itaas po kami ng burol, medyo nagtatago pa rin po kami. Lalo at hindi po yon ganon kataas at hindi naman sobrang layo ng aming distansya. Kitang-kita po namin ang ginagawa nito. Nagtago po ito sa likod ng mga damo.
Pero dahil nasa may burol po kami, ay nakikita po namin siya mula sa itaas. Ilang sandali pa ay umupo po ito sa mga damo. At agad po itong dumukot ng isa po doon sa mga patay na ibon na aming nahuli, na kinuha nga po nito sa amin. At hinding-hindi ko pong makakalimutan kung paano po nito mabilis na sinubo ang ibong kanyang kinuha at kinain po nito. Talagang kinain po niya na parang isa po itong hayop. Kinain niya ng hilaw. Ang ilan po doon sa uri ng mga ibon ay iniihaw naman talaga namin minsan. Pero yung matanda, kinain po niya yon ng hilaw. Nanginginig po kaming magkakaibigan noon sa takot. Lalo at balot na po ng dugo ang bunganga ng matanda. At patuloy po niyang ginagawa yon. Dumukot po siya ng paulit-ulit doon po sa lalagyan ng mga patay na ibon. Nakatingin lang po kami sa kanya noon at hindi po namin namalayan na medyo dumidilim na pala. Napansin namin na habang ginagawa yun ng matanda at kahit medyo nakadistansya po kami, nagbago talaga ang itsura ng matanda. Pasigaw na po talaga si James noon, kaya agad ko pong tinakpan ang kanyang bunganga at sinabi kong pakalmahin niya ang kanyang sarili. Ngunit hindi po namin alam na habang nangyayari yon, inaasinta na po pala ni Carlo yung matanda. At talagang tinira po niya gamit ang kanyang tirador. Sa distansya po namin, at dahil sanay na po kaming gumamit ng ganon, tinamaan po talaga ni Carlo yung matanda. Kaya napatingala po ito sa amin at nakita po nito kami. Doon na po kami nagsigawan. At tumakbo nga po kami pababa ng burol. Lumubog na po ng tuluyan yung araw noon kaya madilim na. Ilang minuto rin po kaming nagmamadaling bumaba sa burol habang sumisigaw. Ang ikinagulat po namin noon, pagkababa po namin, nandoon na rin po banda yung matanda na parang ang bilis naman po nung tumakbo. Nakangisi pa nga po ito habang inaabangan kami, pero dahil kabisado po namin ang gubat, sa kabilang daan po kami agad lumihis. Hanggang sa may mga ngahoy po kaming naabutan sa may bukana po ng gubat. Sigaw po kami ng sigaw noon at tinuro po namin yung matandang humahabol sa amin. Kababaryo po namin yung mga ngahoy, kaya agad po nila kaming tinulungan. Dahil dumilim na nga po talaga, nailawan pa po nila ng flashlight yung matanda. Ngunit ibang-iba na po yung itsura nito. Yung tipong nalilisik na po yung mga mata at parang nagbago na rin po yung mukha. Nung tumakbo po sila para habulin yung matanda, hindi sila nakatuloy dahil bigla na lang daw nawala ang matanda. At meron po silang nakitang damit pangitaas na naiwan po doon banda. Ayon pa po sa isa po doon sa mga ngahoy, nahagip pa raw niya ng ilaw yung isang hayop na mabilis raw na tumatakbo. Alam po naming lahat noon na baka nagpalit na nga po ng anyo ang matandang yon para nga po tumakas. Nung kumalat na nga po yung nangyari sa amin, nakaabot po sa amin ang balita na meron daw po pala kaming buntis na kababaryo na nakakita rin daw ng matandang nakadungaw sa kanilang bintana. Nung nakaraang gabi lang, pulang-pula daw po yung mata at sa kanya daw talaga nakatingin. Mabuti na lang araw po at tinawag niya agad ang kanyang asawa. Nung inilarawan po niya iyon, parehong-pareho po sa matandang humabol sa amin. Kumalat po yung nangyari hanggang sa kabilang barangay. At ayon po sa mga taga roon, meron daw pala silang matandang ganon na ganon din ang deskripsyon na binabantayan na rin nila gabi-gabi. At ilang araw lang nga po yung nakalipas po noon, nalaman na lang namin
na namataan daw pala ang matanda doon sa kabilang barangay isang gabi. Hinabol daw ng mga kalalakihan. Pero tulad ng nangyari sa amin, nung pumasok na raw po ito sa gubat, nagpalit daw ito ng anyo at hindi na nila nagawang habulin pa. Marami pong mga usap-usapan noon na dumadayo lang talaga ang matanda para mang biktima. Pero mukhang masyado raw po itong maingat at hindi nagpapadalos-dalos para lang makapangbiktima. Nung nakita naming kinain niya ang mga ibon, siguro inatake lang daw ito bigla ng kanyang pagkaswang. Hindi namin nalaman noon kung sino ba talaga ang matanda. Simula po noon, nagdoble ingat po yung mga tao sa amin. At hindi na kami pumapasok pa doon sa gubat para manghuli ng mga ibon. Ito po yung kwento namin. Maraming salamat po. Nagsimula ang lahat taong 1983 sa isang baryo sa Bicol. Nakatira kami malapit sa bundok ng panahong ito. Tawagin niyo akong Boyet, habang si Marshall naman ang tatay ko. Mahimbing kaming natutulog mga hating gabi nung makarinig po kami ng ingay. Parang mahinang panaghoy ng isang hayop na parang nahihirapan ng una. Sapat lang para gisingin kami sa aming pagtulog sa payapa at tahimik na gabi. Kami lang ni tatay yung magkasama sa bahay noon dahil hiwalay na yung mga magulang ko. Narinig kong nagising din yung tatay ko dahil nagsasalita ito na parang nagtataka rin kung ano nga ba ang aming naririnig. Maya-maya pa, yung mahinang panaghoy ay lumakas at unti-unting naging klaro sa amin ang lahat. May nahuli kami sa patibong na ginawa ng tatay ko malapit sa bahay namin. Dahil nung lumakas na nga yung tunog, ay doon talaga yun ang gagaling. Napabangon ako agad nung marinig kong bumangon na rin yung tatay ko sa kanyang kwarto. Paglabas ko ng kwarto ko, nandoon na nga yung tatay ko at nagmamadaling kunin yung lampara at ang kanyang itak pati na rin yung pinatulis na kahoy na ginagamit nga niya bilang parang sibat kapag nangangaso. Sumunod naman ako para alamin kung ano nga ba yung nahuli namin. Sa paligid kasi malapit sa bahay namin noon, may mga nilalatag na patibong yung tatay ko tuwing gabi para makahuli kami ng mga ligaw na hayop. Dahil wala namang taong napapadpa doon kapag gabi, kaya okay lang din at hindi naman sa mga daanan nilalagay ni tatay ang mga yon para walang taong madali. Ako yung pinahawak ng lampara ni tatay noon. Nung paglabas po namin ng bahay, naririnig pa rin namin yung hayop na halatang pilit na sinusubukang makawala. Parang tunog lang din ng umiiyak o nahihirapan na baboy ramo. Mga ilang metro pa yon sa bahay kaya nilakad pa namin. Habang papalapit kami doon, ay biglang humina ang tunog ng hayop. Hanggang sa bigla yung napalitan ng parang tunog ng tao. Parang boses ng babae na nagpupumiglas. Nagtinginan kami ni tatay at nagtaka nga kami dahil nga hayop yung naririnig namin nung una. Bakit bigla na lamang nagbago? Kaya nagmadali na kaming puntahan yon. Doon na kami ginimbal ng aming naabutan. Isang babae. Babaeng walang saplot. Yung naabutan namin na eksakto pa talaga na nagawa na nga nitong makawala sa patibong na nilatag ng tatay ko doon. Nung mailawan ko po siya, galit na galit po ito. Yung itsura nito, talagang parang mabagsik. At meron po itong may kahabaan talagang buhok. Sumigaw po ito na ikinagulat po namin bago yun tumakbo. Natigilan ako saglit nung ginamitan yun ni tatay ng kanyang pinatulis na kahoy. Sinibat po niya yung babae at tinamaan nga po yun ng bahagya sa kanyang kanang braso. Pero hindi nagawang patamaan ng malubha ni tatay dahil mabilis nga itong tumakbo. Nakita ko lang na hinawakan niya saglit ang kanyang braso na bahagya ngang tinamaan at lumingon pa ito saglit sa aming direksyon bago tumakbo ng mabilis papasok
doon sa masukal na parte. Pero para po sa akin, tao pa rin talaga yung turing ko doon. Hindi ko man lang inisip na baka iba na pala. Bakit mo ginawa yun, Tay? Nakita mo namang tao yun. Isa yung babae. Hindi yun hayop. Sabi ko po noon dahil nagulat ako sa ginawa ng tatay ko. Kung ordinaryong tao yun, hindi niya magagawang makawala sa patibong na ito ng ganon kabilis. At hindi mo ba malinaw na nakita yung itsura? Nanlilisik yung mga mata nun. At may mga mahabang pangil. Huwag kang magpadala sa awa, anak. At baka ikamatay mo yan. Sabi ng tatay ko sa akin noon. Doon na nga ako medyo natauhan. Dahil tama naman siya. Yung itsura ng babae nakakatakot rin talaga. At sino ba namang tao yung mapapadpad doon na wala pang suot na kahit ano? Sa hinala namin ng tatay ko, aswang yon. Nag-anyong hayop lamang, kaso hindi naman niya akalain na merong mga patibong para sa hayop sa parte na iyon ng gubat. Malamang ay nakita niya ang liwanag mula sa bahay namin kaya ninais nitong puntahan kami. Meron din siyang tinamong sugat sa kanyang paa dahil nga sa patibong ng tatay ko. Nakita ko yun nung inilawan ko siya. Dapat nga hindi na yun makapaglakad ng maayos pero nagawa pa nung tumakbo. Kung ano nga ba yun, alam namin ng tatay ko na ginalit namin ang nilalang na iyon. Hindi kami nagpadalos-dalos na habulin agad yun dahil magulo pa sa amin ang lahat nung una. At medyo nagpanik rin talaga kami. Akala lang namin hayop lang Nung medyo kumalma na nga, naisip namin ng tatay ko na bumalik muna ng mabilisan sa bahay namin para kumuha pa ng isa pang itak para sa akin. Pagkatapos po nun, naglakas loob kaming libutin ng gubat at baka meron kaming makita na mga bakas o kung ano pang magpapaliwanag sa amin kung ano nga ba ang aming naengkwentro. Isa pa, nagbabakas sakali rin kami na baka tumigil pa yon sa gitna ng gubat at matsambahan pa namin. Wala sa utak namin na patayin agad yon kung sakali. Pero hindi lang din kami matahimik pareho hanggat hindi namin gawin yon. Nasubukang hanapin pa rin siya. Pumasok kami ulit sa gubat. Ilang ulit pang sinabi sa akin ng tatay ko noon na manahimik lang ako at huwag lumayo sa kanyang likuran. Kung sakali daw na may hindi inaasahang mangyari, tumakbo na lang daw ako. Malakas rin kasi ang aming hinala na baka yung aswang na iyon ang siyang may gawa sa pagkawala ng ilan naming alagang hayop tulad ng baka na tinatali lang nga namin mga ilang metro mula sa bahay namin. Wala naman kasing kumukuha doon sa matagal na panahon. Iniiwan lang namin yun doon. Pero nitong mga nakaraan, meron kaming nawalang baka. Kaya nagduda kami na baka yun din yung may kagagawan. Lalo at may mga nakapagsabi sa amin na may nakita daw na nabubulok na laman ng baka na wala nang ang lamang loob sa may ilog. Nilibing na lang daw nila kaya hindi na namin sinubukan pang tignan pa. Pumasok kaming dalawa ni tatay sa gubat. Ang sabi sa akin ng tatay ko noon, magmatsyag lang daw kami ng maigi at baka yung hinahanap naming nilalang ay hindi pa talaga nakakaalis ng gubat. Napakatahimik sa loob. May dala kaming maliit lang na solo na yung tipong sapat lang para ilawan ang nasa malapit pero hindi naman makakatawag ng sobra ng pansin. Lalo at alam namin na kung nandun man yung hinahanap namin, ay matalas rin masyado ang kanyang pakiramdam. Baka agad nga itong tumakas o makapaghanda agad para kami yung salakayin. Lalo at sa ikinikilos po nito nung nahuli siya ng patibong. Halatang galit na galit rin talaga ito. Patuloy kami sa paglalakad nung bigla akong pinatigil ni tatay at kinuha niya sa akin ang solo. Napaupo ito sandali at inilawan ang damuhan malapit sa kinatatayuan namin. Doon ko na nga napansin na may bahid ng dugo yung mga damuhan na halatang bago pa lang.
Kinabahan ako agad noon. Hindi pa siya nakakaalis dito. Mukhang marami siyang mga sugat. Hindi natin alam at baka may mga sugat na pala yon sa kanyang katawan bago pa siya mahuli sa patibong. Sa dami ng dugo dito, mukhang may malubha talaga itong sugat. Sabi ng tatay ko noon. Tay, umuwi na lang kaya tayo. Bumalik na tayo. Wala na akong pakialam kung tao lang ba yun o aswang. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Sabi ko naman noon dahil normal lang naman sigurong kabahan ako bigla, lalo at alanganin pa yung edad ko ng mga panahong ito. Pero ayaw paawat ng tatay ko at baka malapit na raw talaga naming matonton yon. Gusto lang talaga yata ng tatay ko noon na makaganti dahil sa pagkawala ng alaga naming baka na sobrang mahalaga kay tatay. Kung ituring kasi ni tatay ang mga alaga niya ay parang mga tao na rin. Sinundan namin ang mga bakas ng dugo hanggang sa ilang sandali pa ay may mga naulinagan kaming mahina na namang panaghoy. Sa pagkakataong ito ay hindi nagaling sa isang hayop, kundi halatang sa tao. Mali. Mula sa hindi ordinaryong nilalang. Isang aswang. Halatang nasasaktan ito base sa aming mga naririnig. Dahan-dahan kaming lumapit sa pinanggagalingan ng tunog. Hanggang sa sobrang lapit na nga namin na tanging matataas na mga talahib na lang ang dahilan kung bakit hindi pa rin namin nakikita yon. Bigla kaming may narinig na isa pang boses. Ang isang yon ay sa lalaki naman. At ang sabi nito, nabaril ka na nga. Tapos munti ka pa ulit mapatay ng mga tao dito sa gubat. Kailangan na nating umuwi. Sabi pa ng lalaki. Ganon po yung narinig namin noon. Pinatay ni tata yung solo at kinuha niya nga yung flashlight. Hindi namin ginamit agad yon dahil di baterya lang naman yon. Yung sobrang makaluma pa. Na malalaki yung baterya. Na binibilad-bilad na lang nga namin sa araw dahil wala na kaming pangbili. Mas lumapit kami at sumilip sa may damuhan. Hindi pa namin maaninag ng malinaw talaga. Pero may isang taong nakaupo at nakasandal sa may puno habang nakatayo naman yung isa. Yung nakatayo yung nagsasalita. Nung medyo mas nasanay na nga yung mata namin sa dilim. Habang nakasilip pa rin kami sa likod ng mga damuhan. Kapansin-pansin pa na babae yung nakaupo. At parang may iniinda itong sugat sa may balikat banda o sa likod. Basta hinahawakan niya po doon banda at nasasaktan talaga ito. Alam ko na nga noon na bukod sa sugat sa paa at sa pagkadaplis ni tatay ng sibat sa kanyang kamay, meron pa yung ibang sugat na talagang malubha. Pero hindi pa man kami nakakapag-isip ng sunod naming gagawin ay biglang nagsalita yung lalaki. May tao dito, nararamdaman ko. Sabi po nito. Nung sabihin po niya iyon, pakiramdam ko mahihimatay ako dahil sa kaba. Doon na ginamit ni tatay ang flashlight at hawak-hawak niya ang sibat niya. Pagbukas na pagbukas po niya ng ilaw, ay tumambad sa amin ng isang babaeng sugatan. At isa pang lalaki na hindi ko na nakita masyado yung mukha. Dahil nung ginamit ni tatay yung sibat ay mabilis po yung umilag. Hindi ito tinamaan ng tatay ko. At agad nga po nito kaming inatake. Dinumog niya agad yung tatay ko at sinakal. At nung gagamitin ko sana yung hawak ko namang itak, bigla pong sumigaw yung babae kaya natigilan ako. Nanginginig ako noon sa kaba. Wag mong saktan yan. Sila yung sinasabi ko. Nagalit ako kanina at munti ko na rin silang atakihin. Pero walang kasalanan ng dalawang yan. Sigaw po nung babae, Sir Dan. Kaya agad na binitawan ng lalaki yung tatay ko. Nagmadali akong hilahin si tatay noon palayo sa kanila ng kaunti. Nanghina kasi agad yung tatay ko. Mukhang mahigpit ang pagkakasakal sa kanya na pamatay talaga. Umalis na kayo dito. Maniwala kayo. Yun ang makakabuti. Alis na.
Sigaw po ng babae noon, Sir Dan. Kaya kahit nanginginig ay hindi na ako nagdalawang isip pa. Inalalayan ko yung tatay ko at umalis na nga kami. Habang paalis ay narinig ko pa na may parang tumakbo na palayo. Silang dalawa yon. Sigurado akong parehong aswang yung dalawa na iyon. Ang hindi ko lang alam ay kung masama ba o mabuti. Hindi ko maintindihan noon kung bakit hinayaan nila kaming umalis. Pero ang alam ko lang, may mga kalaban sila at base nga sa kanilang pag-uusap. Nagkataon lang na tumakas yung babae at napadpad doon banda sa amin. Nabaril rin daw siya kaya gulong-gulo ako kung paano. Pwede rin na nagbalak siyang mangbiktima kaya nabaril ito. Ano ba sa tingin ninyo? I-comment nyo na lang. Hindi ko na po alam ang iisipin tungkol dito pero ang mahalaga, nakaligtas kami. Wala kaming pinagsabihan nito pero dahil lang tagal na, naisip ko na ring ibahagi dito. Sana nagustuhan po ninyo ang kwento at maraming salamat po. Lalong-lalo na po sa inyo, Sir Dan. Naniniwala ka bang lahat ng mga aswang ay natural na masama? O naniniwala kang merong mga hindi ganon kasama o mga mabubuti na inunahan lang gawa ng masama? Kaya ninais nila na maghiganti. Ako, naniniwala akong may mga mabubuting aswang na pinipilit lang makipaghalubilo gaya ng mga normal na tao. Ang ilan nga lang sa kanila, nakararanas din ng karahasan ng mundong ito na nagtutulak sa kanila para mapunta sa isang posisyon na pilit na nga sana nilang iniiwasan. Ang mga bersyon ng kanilang mga sarili na pilit nilang ikinahon, ngunit napipilitan silang ilabas dahil sa natural na kalupitan ng mundo. Tawagin ninyo ako sa pangalang Annabel, isang dalagang nasa 17 taong gulang nang mangyari itong kwento na ito sa isang baryo sa Mindanao. Mas maiging hindi ko na rin pangalanan dahil sa personal na mga rason. Nakatira kami sa isang maliit lang na baryo. Lahat ng mga tao dito magkakakilala. Subukan lang ng mga dayo na makipag-away dito sa baryo namin. At siguradong buong baryo talaga ang kanilang makakalaban. Lalo na nga noon. Ang problema lamang, kung taga-ibang baryo ang kaaway, nagkakaisa naman ang mga kababaryo ko. Pero hindi rin maiiwasan na may nangyayaring mga away sa loob mismo ng baryo. Na mga magkababaryo mismo nag-aaway din. Meron din kasing mga barumbado na lagi na lang sangkot sa gulo. Hindi maiiwasan yung ganon sa isang barangay. Merong isang grupo ng mga barumbado noon sa baryo namin na kinaiinisan ng halos lahat sa lugar namin. 3 sila na laging magkasama. Itago natin ang 3 sa pangalang Allen, Ryan at Kiko. Itong 3 talagang ito yung pinaka-problema ng barangay noong panahon na iyon. Dahil kapag nalalasing yung mga ito, kung ano-anong kalokohan ang kanilang ginagawa, madalas din silang mapaaway. Meron kaming tindahan noon at ako lagi yung bantay kaya alam na alam ko talaga. Yung tipong nakikipagbardagulan ako sa kanila kapag namimilit silang makautang ng alak kapag wala nga silang pangbayad. Maliit na tindahan lang yung amin kaya hindi talaga nagpapautang sa mga kagaya nila. Pero minsan, sa tindahan pa rin namin mismo nagkakagulo banda dahil doon nga rin sila banda tumatambay. Hanggang meron kaming nabalitaan na may tinambangan daw yung 3 na isang dalaga naming kababaryo dahil gabi na raw ito nakauwi at nagkataon na natsambahan ng 3 barumbado. Lasing daw yung mga ito at hinarang daw nila yung dalaga. Pinagtangkaan daw talaga nilang gawa ng masama. Gusto raw nilang pagsamantalahan. Mabuti na lang daw at nakawala agad yung dalaga at nakatakbo.
Dahil nga sa kalasingan, ay hindi nga nila nagawang mahabol yung dalaga. Pero medyo na-trauma daw yon. Kaya isang gabi, bumili ng yosi yung 3 sa tindahan namin. Ako yung bantay noon. Nang biglang dumating si Mang Nanding. Itong si Mang Nanding, yung tatay ng dalaga na pinagtangkaan ng 3 barumbado. Lumapit ito sa tindahan at mahinahong kinausap yung 3. Ang sabi nito, "Total mukhang hindi naman kayo lasing ngayong gabi at nandito na rin naman tayo. Gusto ko lang sanang sabihin na wag naman sana ninyong gawin yon sa anak ko. Na-trauma yung anak ko eh. Magkababaryo naman tayo eh. Wag naman sanang ganyan. Ako ayoko ng gulo pero aaminin kong nagalit ako sa ginawa ninyo. Sino ba namang tatay ang hindi?" Bungad noon ni Mang Nanding. Kumunot agad yung noon ng 3 na medyo hindi nagustuhan ang sinabi ni Mang Nanding kahit mahinahon naman yung pagkakasabi nito. Nakikinig lang ako sa kanila noon. Ang sabi pa ni Mang Nanding, "Humingi naman sana kayo ng pasensya at wag na ninyong gawin yon sa kahit kanino. Kung ibang tao ang ginawa ninyo ng ganyan, malamang may gagawin na yon para pagbayarin kayo. Pero hindi ako ganun eh. Ayokong magkagulo tayo dito. Yan lang naman yung hinihiling ko sa inyo eh. Bilang ama na rin." Dagdag pa nga ni Mang Nanding noon. Pero nagalit agad si Allen. "Kung makapagsalita ka, parang binibigyan mo pa kami ng pabor ah. Hindi kami hihingi ng pasensya. Wala naman talaga kaming ginawa eh. Kinakausap lang naman sana namin ang anak ninyo eh." Sagot naman ni Allen. Sabay tinulak niya agad si Mang Nanding. Pagtayo ni Mang Nanding, bigla siyang hinawakan ng 2 pa at pinasuntok nila kay Allen. Naggulat ako noon dahil maayos yung pakikipag-usap ni Mang Nanding. Pero paulit-ulit na sinasabi ng 3 barumbado na parang pinagbabantaan daw sila ni Mang Nanding. Hanggang sa nagulat na lang ako nung biglang sinikmuraan ni Allen si Mang Nanding. Hanggang sa ang bilis po ng pangyayari at pinagtulungan na nga po nila yung kawawang kababaryo namin. Sigaw ako ng sigaw noon. Naitigil na nila yon pero parang hindi nila ako narinig. Hanggang maglabasan ang ibang kapitbahay namin. Sumisigaw na kami noon na tumigil na sila. Pero tinadyakan pa nila ng paulit-ulit yung kawawang si Mang Nanding kahit nakahandusay na ito sa lupa. Ang bilis kasi ng pangyayari na hindi man lang nakapalag si Mang Nanding. Basag-basag po yung mukha nito noon. Talagang duguan. Kumuha pa nga si Allen at Kiko ng putol na kahoy na talagang parang ayaw pa nilang tigilan at gusto pa nilang hampasin gamit yon. Hanggang sa lumabas na nga yung tatay ko at inawat niya agad si Kiko. Si Allen naman kapitbahay lang din namin. Kaya lumabas din yung tatay nito para awatin siya pero pati yung kanyang tatay. Sinuntok pa nito. Partida, hindi naman siya lasing ng gabing ito. Nung makita yun ng tsuhin ko na bagong labas lang nga rin noon, doon na niya agad nilapitan si Allen at binigyan niya ito ng isang suntok. Isang suntok lang ng tsuhin ko, bulagta na sa lupa si Allen. Lalo at malaking tao nga yung tsuhin ko. Nung mangyari yon, tumakbo na nga si Kiko at pati si Ryan. Si Allen naman, pinabangon na ng kanyang tatay at ipinasok sa kanilang bahay. Kawawa si Mang Nanding noon, duguan, at nung pinabangon ay iika-ika na kung maglakad. Pero yung tingin ni Mang Nanding noon kila Allen at sa iba pa, talagang galit na galit. Maayos siyang nakipag-usap, pero ang ending, siya pa nga yung ginago ng husto. Kilalang mabait na tao si Mang Nanding sa baryo namin at responsable itong ama at asawa. Kaya gano'n na lang din yung galit namin sa 3 magbabarkada. Pero naglakad lang pauwi si Mang Nanding noon habang inaalalayan siya ng tatay ko.
Medyo magkaibigan din kasi sila. Kinabukasan, nabalitaan namin na hindi man lang daw nagreklamo sa barangay si Mang Nanding. Tinanong daw siya ng kapitan namin kung anong balak niyang gawin. Pero hindi na raw siya magrereklamo at ang sabi lang daw nito, may araw din daw yung tatlo at makakakita din daw sila ng kanilang katapat na magbibigay sa kanila ng leksyon. Lumipas yung mga isang linggo noon. Naglalaba ako sa may labas ng bahay namin nung narinig ko ang isang nakakagulat na balita. Ayon sa mga kababaryo ko, may humarang daw na isang malaking hayop kay Kiko noong isang gabi. Hindi daw siya pinatay pero masama daw talaga ang kanyang lagay. Nung marinig namin yon, nagmadali kami ni nanay noon na pumunta doon sa bahay nila Kiko. Nakita ko rin si Allen na lumabas ng bahay nila at nagmadaling tumakbo papunta doon sa bahay ng kanyang kaibigan. Pagdating namin doon, hindi ako makapaniwala sa nakita ko, Sir Dan. Nakaupo naman si Kiko, pero hinang-hina ito at napakarami nitong sugat. Meron siyang mga kalmot sa kanyang mukha. Sa totoo lang, halos sa kanyang buong katawan. Talagang punong-puno ng galos, Sir Dan. Meron ding mga kagat sa kanyang kamay at binte. Masama talaga ang kanyang lagay pero kung titignang mabuti, wala naman siyang sobrang lubha talagang sugat na posible niyang ikamatay. Pero syempre, kung mapabayaan yung kanyang mga sugat, baka delikado rin yung kanyang buhay. Parang sinadya lang napahirapan siya. Ayon kay Kiko, nagulat na lang daw siya nung biglang may dumumog sa kanya ng malaking hayop. Ayon sa kanya, sa kanyang buong buhay daw, nung gabi pa lang na iyon siya nakakita ng ganong hayop. Kakaiba daw talaga yung itsura. At yung mga tingin daw nito parang hindi lang daw hayop. Yung tipong parang kilala daw talaga siya, na galit sa kanya. Pero nagpipigil pa rin na tuluyan siyang patayin. Tahimik lamang si Allen noon. Pero nung dumating si Ryan, meron itong biglang sinabi sa lahat ng mga nandun. Nagtanong siya kay Kiko at nilarawan nga niya yung itsura ng hayop. Tugmang-tugma yung kanyang pagkakalarawan sa itsura ng hayop na sumalakay nga rin kay Kiko. Ayon kay Ryan, hindi daw siya naglalabas ng ilang gabi na. Dahil ilang gabi na rin daw na meron siyang napansing umaali-aligid na isang hayop sa labas ng kanilang bahay. Pareho yung itsura ng hayop doon sa umatake kay Kiko. Sabi ni Ryan, baka aswang daw talaga yon at meron daw silang atraso, kaya binabantayan na sila para makapagiganti. Nung sabihin yun ni Ryan, halatang napaisip si Allen. Pero naging abala na po sila sa mga sugat ni Kiko. Dinala ito sa ospital. Dahil ang dami talaga ng sugat, na ayaw pa rin sana nitong magpadala pero pinilit na siya ng kanyang mga magulang. Bago siya naisakay sa jeep, tinignan ni Lolo Badong yung kanyang mga sugat. Itong si Lolo Badong ay merong konting kaalaman sa kababalaghan at ang sabi nito, gawa daw talaga ng aswang yung ganong klase ng sugat. Halata daw na walang balak na patayin si Kiko. Dahil kung ginustong araw nito, baka nakita na lang daw yung bangkay ni Kiko doon sa daan. Nagtinginan kami nila nanay noon. Isang tao lang yung naisip namin. Walang iba kundi si Mang Nanding. Hanggang isang gabi, pauwi kami ni tatay sakay ng motor. Nung magkataon pa talaga na nasa may parte kaming walang mga pamamahay at mahina lang yung patakbo namin, nung bigla kaming makarinig ng sigaw. May kalakasan yon. Pero alam po ninyo yung tipo ng sigaw na parang naputol. Yung parang tinakpan bigla yung kanyang bibig nung sumigaw ito. Napatigil kami noon at pinatay muna ng tatay ko yung dala naming motor. Hanggang sa
makarinig kami ulit ng mahinang pagsigaw na parang nagpupumiglas. Doon yun ang galing sa may kakahuyan. Tapos bigla na lang tumahimik. Ano kaya yun, Tay? Tanong ko noon, pero itinabi lang saglit ni Tata yung motor at pinatahimik niya ako. Sabay kinuha niya yung flashlight sa compartment. Pati na rin yung maliit na kutsilyo. Dito ka lang, anak. Titignan ko lang, sabi ng tatay ko noon. Pero syempre hindi ako pumayag na maiwan. Kaya pilit akong sumama. Mga ilang metro pa lang kaming nakapasok sa kakahuyan at inilawan ni tatay sa may unahan. Napasigaw ako nung may nakita kaming nilalang na merong hinihilang tao papasok sa masukal na parte. Nailawan yun ng tatay ko. Kaya mabilis na tumakbo yung tatay ko. At syempre, sumunod na rin ako. Nung inilawan ni tatay, parang nakilala niya. Nanding, ikaw ba yan? Nanding, wag! Sigaw ni tatay noon. Nung sabihin niyo ng tatay ko, tumigil po yung nilalang, Sir Dan. Ang sabi ni tatay, nakilala daw niya agad dahil mukhang si Allen daw yung hinihila ng nilalang. Na mukhang nawala na nga ng malay kaya hindi na nakasigaw si Allen. Lumingon po bigla yung nilalang noon. At ibang iba po yung itsura nito. Tumigil na po ito na parang inamin na rin niya na siya nga si Mang Nanding. Nakakatakot pero nasaan yung tao ito? At may suot rin na damit. Yung mukha lang talaga nito at yung mabalahibo niyang balat yung talagang nagbigay sa akin ng kilabot. Tay, hindi yan si Mang Nanding. Aswang yan, sabi ko noon. Dahil hindi ako makapaniwala. Si Nanding yan, alam ko. Nanding, anong balak mong gawin dyan kay Allen? Huwag mong gawin yan. Alam kong grabe ang ginawa nila sa inyo. Pero hindi ka masama. Sigurado ako dyan, sabi ng tatay ko noon. Nang marinig yun ng nilalang, binitawan niya si Allen na wala pa ring malay. At bigla itong nagsalita. Wala akong balak na patayin siya. Pero bibigyan ko lamang ng leksyon. Gaya ng nangyari kay Kiko. Iisa-isain ko sila. Mga hayop sila. Kung wala lang mga tao ng gabing yon, gumanti na sana ako agad. Isa akong aswang. Pero ni minsan, wala akong sinaktang tao. Si Kiko yung kauna-unahan. Pinagtanggol ko lang yung anak ko. Pero ganun yung ginawa nila. Alam mo yan, Annabel. Nandun ka ng gabing yon. Sabi po nito sa akin. Pero hindi ako nakapagsalita dahil sa kaba. Pero nung nilapitan siya ng tatay ko, unti-unting bumalik ang kanyang normal na itsura. Ang sabi ni tatay noon, umuwi ka na, Nanding. Ako nang bahalang magpalusot dito kay Allen. Nakita ba niya ang itsura mo nung hinila mo siya dito? Tanong pa ng tatay ko noon. Hindi. Maniwala kayo sa akin. Wala akong balak na patayin siya. Gaganti lang ako sa kayupang ginawa nila. Sagot naman ni Mang Nanding. Sinabi na lang ni tatay noon na naniniwala kami. At sinabihan niya itong umalis na at kami na ang bahala. Tumango lang siya noon at agad na ngang tumakbo palayo. Inuwi namin si Allen sa kanila. At sinabi namin na nakita lang namin itong nakahandusay sa daan. Nakainom naman din kasi ito. Hindi siya naniwala nung una, syempre. Pero hinayaan lang namin. Kinausap siya ng tatay ko noon na humingi na lang sila ng tawad kay Mang Nanding at wag na nilang guluhin yung tao. Nung tinitignan ko po si Allen, napansin ko pong alam na po nito kung anong nangyayari. Kaya kinabukasan, nabalitaan namin na sumunod nga si Allen sa ibinigay sa kanyang payo ng tatay ko. Pero syempre kumalat na po yung usap-usapan noon sa baryo namin na baka aswang daw si Mang Nanding. Hindi maiiwasan talaga na mapag-usapan yon. Simula nun, nagbago si Mang Nanding
at naging mailap ito sa mga tao. Malayo sa amang nanding na nakilala namin noon. Pero karamihan sa mga tao sa baryo, naniniwala pa rin na hindi siya masama. Talagang grabe lang yung ginawa sa kanya ng 3 na nagtulak sa kanyang gumanti. Buti nga hindi niya pinatay eh. Simula din nun, nagpakatino na rin yung 3 barumbado. Minsan talaga may mga mabubuting tao na nagiging masama dahil din sa kasamaan at kalupitan na ginawa sa kanila ng ibang tao. Kahit sino pa, maging mabuti po tayo sa ating mga kapwa. Hanggang dito na lang ang kwento at maraming salamat.